Nagkakagulo ngayon sa candidates. Malaking development o pangyayari ang naganap na kung saan nag-iiba na ang takbo ng torneo. Alam na po nating lahat na si Sindarov, ang tindi ng ginawa. After 7 rounds, ang score 6 points. Ngayon, yung pumapangalawa sa kanya, si Fabiano Caruana, 4.5 lang. At round number 8, nakalaban niya si Hikaru Nakamura. Alam nyo ba kung ano nangyari? Ito po nangyari. Nanalo po si Hikaru Nakamura. Inubos niya si Fabi. So, ang nangyari, si Sindarov natabla, 2 points ahead si Sindarov after 8 rounds. Matindi yun. Marami ang nagsabi, including po si Grandmaster ng Pomiachi, na champion na daw po itong si Sindarov malamang. Kasi meron na lang pong 6 na larong natitira. At itong matindi, natalo si Fabi. Pero ito pong si Anish Giri, kalaban niya po si Pragnanandha round 8, tinalo niya. Tinalo ni Anish Giri si Pragna. Tinalo siya ni Pragnanandha nung round 1 Pero ngayon round 8, nagpalit sila ng kulay. Binawian niya si Pragnanandha. Yan po. Hindi po makapunta dito. May check Pag pumunta ka naman dito, bagsak naman yung tore. Kaya nag-resign si Pragnanandha dyan. Grabe. So, ang nangyari ganito na. So, eto na po standing. Si Sindarov po, meron po siyang 6.5 na binubundutan ni Anish Giri at Fabiano Caruana with 4.5. At ito ang matindi. Round number 9, magkalaban. Yung dalawang nakabuntot na si Fabiano Caruana at Anish Giri. And this is very crucial game. Kung sino po ang manalo dito, magkakaroon ng malaking tsansang mahabol si Sindarov. Yun po ang nangyayari ngayon. Puti po dito si Caruana, itim naman si Anish Giri. Anong nangyari? Makakakita kayo ng ultimate king move na pa-resign. Eto po, puti si Fabi, nag-E4, nag-E5. Knight F3, Knight C6, and then Bishop C4. Sinagot ni Anish ng Bishop C5. Nag-castling lang si Fabi. Knight F6, tapos tumira po ng D3. Mainline po ng Italian. Pagka D3 po, nag-castling si Anish na sinagot ng Knight to D2. Tamang develop lang. Nag-D6 naman, and then nag-C3. Ayan, mainline po yan ng Italian. Lagi naman nangyayari yan At according nga po dito sa database, meron pong 500 laro ang tinira A6. Ang ginawa ni Anish, nag-A5, which is also aligned. Pareho po halos ng idea, pero eto medyo advanced yung idea nito Kasi ang A6 para may takbuhan po yung bishop in case na mag-B4. Pero ang A5 completely preventing B4, kahit na atakihin mo yan, may tatakbuhan pa rin. Okay? So, pagkatira po ng H5, sinagot ng H3 ni Fabi, preventing the pin on G4. Yung bishop G4, tinatanggal niya. Tumira naman po ng bishop to E6. Ayaw mong papin, Nag-bishop to E6 na lang, hinamon yung bishop na sinagot ng bishop to B5. Ayaw ipalit. Pag kinapture po kasi yun, mabubuksan to magkakaroon ng magandang play sa F-file. Kaya pumunta dito, umiwas, tapos dito po yan tatakbo. Ayun para dun malakas. Ang ginawa naman ni Anish, nag-bishop to A7, umatras lang agad yung bishop. Bakit kaya? Hindi ko din po maintindihan, pero ang aking palagay, ayaw niya pong matempuhan. Mamaya po kasi baka matempuhan yan tas magkaganon Kaya umatras agad. So pagkaatras, nag-rook to E1 na sinagot ng knight to E7. Common na ikot ng kabayo. Pupunta po yan dito sa G6. Tapos magkakaroon ng C6, magkakaroon ng D5. Pagka knight to E7, nag-D4 na. Ayun. So, in-expect na talaga ni Anish na pagka knight E7 niya, magdi-D4, at least wala na yung bishop, hindi na matempuhan. So, ibig sabihin yan, kung nandito kasi yung bishop, parang persado kang kumapture no? Makakain kasi yung E5 At dahil walang ina-attacking bishop dito, nandun na siya, may enough time na ang black to play knight to G6
6 na madepensahan ito at hindi ka na pwesang kumakain. Kasi pag kinain mo, lalakas yung dalawang pawn. Anyway, pagka knight to G6, sinagot po yan ni Fabi ng bishop to D3. At kung papansin ninyo, no, mabilis sila tumira pareho. Lamang lang na konti sa oras si Anish, pero mabilis. Kasi this is move 12, 10 minutes pa lang nagagamit ni Fabi, 5 minutes naman po kay Anish Giri. Pagka bishop to D3, nag-knight to H5. Typical idea din po yan with the intention to go knight F4. No? At yung knight to H5, sinasagot po yan kadalasan knight to F1 naman. Anong reason? Para mabuksan yung bishop, para yung knight magamit din dito, no? Para makalabas lang po itong bishop na to sa C1. So ito po ay linya pa rin, no? At ang kadalasan ginagawa, ayun, tumatalo na nga po yung kabayo. At pagtalon ng kabayo, dito na po medyo iniba ni Fabiano Caruana yung tira. Hindi pa naman to novelty. Pero ang kadalasan kasi dyan, inatake ito, iniiwas tong bishop eh. Pero ang sinagot niya po is knight lang to G3. Nangyari na din po ito before eh. At ang ginawa po dito, alam nyo kung ano, kinapture po ng black yung D4. Na kung saan, nanalo po yung puti. Pero sa pagkakataong ito, si Anish Giri tumira ng novelty. At ang ginawa niya, knight takes to D3 agad. Siyempre, binawi po yan. At ito po ay bagong laro na first time na gamit sa torneo. According sa engine, equal na equal daw. Pagdating sa oras, ayan, medyo dikit na po. Kasi tumira ng novelty si Anish. Tagal niyang pinag-isipan yung knight takes D3. 13 minutes eh. Anyway, pagka queen takes D3 ni Fabiano Caruana, sinagot po yan ng A5 or A4. Tumulak lang yung pawn na sinagot ng D5 ni Fabi. Inatake yung bishop. Napatras po yan, of course. And then, nag-bishop to G5, hitting the queen. Tinirahan lang ng F6. Tumakbo po yan. Hinamon yung bishop sa may H7. Napakalakas sa bishop nun eh. Ang ginawa, kinapture. At dito, tinakes po ng pawn ni Fabiano. Naiintindihan ko yung pawn takes mo. Ang nagkaroon ng double pawn dyan. Pero, kailangan yan para hindi makatalon yung kabayo dito eh. Kaya nag-pawn takes. Ngayon, pagka pawn takes, sinagot po yan ni Anish ng B5 lang. And after B5, tumira naman po si Fabi ng B4 lang. Aba, ini-stop niya lang. Para bad bishop. Ngayon, pagka B4, inempas ang capture. Binawi po ng pawn. And then, queen to B8. Ang intention niya, i-improve niya yung posisyon ng reyna. Queen to B6, eto kasi naging weakness, aatakihin. So, pagka queen to B8, tumira po ng C4. Ito po si Fabiano Caruana. Ang intention niya, itanggalin natin to. Tapos later on, maaari kasi makapag-C5 yan eh. Magbe-break. Yan o. Yung mga pwedeng gawing tema niyan. Yung na pwedeng umikot dito eh. Ganun po yung pwedeng gawin. Pero si Anish Giri, hindi niya pinansin. Nag-queen to B6 pa rin. Ayan o. Bukod sa hindi ba yan maitulak, bantay din yan dito. Pag in-capture mo kasi ito, magiging isolated mo, mawi-weaken. Kaya hindi po ginagawang kainin. Ang ginawa, nag-knight to F5, tumalon yung kabayo. Pag talon knight F5, nag-rook to E8. Dumipensa lang sa knight E7 siguro yan, no? Bakit kailangan niya dipensaan yung knight to E7? Baka gumanito, no? Ipapalit to, magkakaganon, tatalon doon. Hindi ko sigurado eh. Pero ayaw niyang patalunin yung kabayo doon. Ang ginawa po dito ni Fabiano Caruana, nag-knight na nga doon. Ayun, ginawa na nga. No, pagka knight doon, nag-B4 naman si Anish. At after B4, kung titingnan niyo po yung bar, close to equal po yan eh. Close to equal. Pero mas madaling laruin sa side po ng black. Sa kadahilanan, mas maganda po structure niya eh. No? Tapos eto, kaya po tinulak ito sa B4, medyo weak po ito. Pwede pong suportahan yung gano'n, magkakaroon ng pass pawn eh. So ang ginawa nga po dyan is nag-king move lang, and then ayan na. Pumasok na yung tore. Hindi mo pwedeng capturein basta-basta yan. Lalakas yung pass pawn na to. Tapos mawi-weekend pa to. Kaya ang ginawa, nag-rook na lang sa B1. Kasi magdodoble na eh. Oh, makukuha talaga yung file. Binigay na yung file. Nag-rook to A2. Okay, tamang preventing dito siguro. Ang ginawa, nag-queen to D1. Aba, umatras lang yung reyna. Pwede siguro pumasok doon, manggugulo sa kabilang side. Sabi niya, lugi na ako sa queen side. Counterplay tayo sa kabilang ibayo. Anyway, knight takes H4 was played, napilitang bawiin, and then ayun na, nakuha na ng todo yung A-file. Pagkakuha po ng A-file, tumira po ng rook to E2, tinatanggal yung tore, masyadong malakas na hindi pinalit agad-agad. Queen to A7 muna. Para pagka-takes mo talagang dominante
yung item sa may open file na A. Ayan, oh, grabe, oh. Tinirahan po yan ng rook to C1 lang. Ang plano, yung kaninang sinasabi ko, siguro gusto na itulak mga counterplay, tinirahan lang po yan ng queen to B6. Napaka-simpleng tira. Ang plano naman siguro, baka dito pupunta, no, para pasukin. Oh. Anyway, ang ginawa po is nag knight to F3, umatras yung kabayo, piling niya wala na siyang ginagawa doon, na tinirahan lang ng H6. Napakunat naman nun. Ang kunat ni Anish Giri. Anyway, tingnan nyo po yung oras nila. This is move 31. Meron pa pong siyam na tirang nalalabi. 18 minutes na lang si Anish, pero mas malala si Fabi, 13 minutes. So pagka 8-6 po, tumira po ng knight to E1, yung pala yung plano ng knight, iikot, no? Para may pressure doon sa may B4 na sinagot ng king move lang. Ang kunat ni Giri, no? Ini-improve niya lang yung posisyon ng king. Pero yung king na yan, nako, mamaya makikita nyo yung effect. So, ano bang nangyari? Nag-rook takes. Pagka rook takes, kinapture. And then, nag-knight to C2. Aba, ganda, oh. May pressure na, depensado pa. Diba? Ang ginawa, nag-bishop to E8. Uy, lilipat sa kabilang banda. Dito siguro yan, pe-pressure rin yung E4 the weak. Sinagot po yan ng queen to D3. Oh, bakit? Advanced depensa siguro. Pero according sa engine, hindi daw maganda. Ibalik ko lang. Ang tamang tira, H4. Di ko lang kung bakit. Tingin ko dito pupunta, tapos H5, tapos ganun. Oh, ganun niya ata. Anyway, hindi po in H4 eh. Ang ginawa nga is queen to D3 na sinagot ng bishop to G6. At according po sa engine evaluation, clearly better for the side of black. Clearly better yan. Siguro dahil sa mga weakness na binibigay, no, na pine-pressure, lakas pa ng tore, nakapasok. Hanggang depensa lang yung white eh. Anyway, pagka bishop G6, nag-rook lang sa may A1. Another mistake. Hinamon. No? Mali daw po yan kasi may tiradang ganire. Ayun, makakapasok daw yung tore dito. Pero si Anish, hindi niya naman po tinira yon. Ang ginawa niya, kinapture niya yan. Siguro kasi pag pumunta ka dito, balik natin tingin ko kasi kaya ang hirap itira po nito dahil may rook dito, may pressure eh. Pero it turns out, magsi-C5 ka lang. At pag nag-emphasize and capture dito, may pressure ka doon na binibigay, oh. Ayan, hindi madepensa. Let's say, kung capture ka dito, wala, queen takes E4. Ayun, oh, solid. Grabe. Ubos, tapos pressured pa dito, no? So, rook to B2 daw. Pero siguro, dahil wala masyadong oras, ang ginawa, kinapture lang po yan ni Anish na binawi ng kabayo and then saka C5 eh. At pagka C5, mali pa nga daw. Nako, hindi daw maganda yan. Pero ako, unang tingin ko, gandang-ganda ko. Ibalik natin, no? Ang best move daw po is H5. Grabe naman yan. Hindi ko na maintindihan. Queen to A5 din, no? Eto, medyo understandable, papasok ka. Pero yung C5 po kasi nagustuhan ko, para wala na yung tulak na break later on. Para wala ng counterplay. Ngayon, kaya daw po siya mali, no? Kasi pwede pa lang emphasize and capture yan. Sa unang tingin, parang hindi pwede dahil capture ka, o paano mo to didepensahan? Mawa 1 pawn down ka. Nung pala, knight C2 lang yan. Tapos pagka-capture dito, knight takes B4, pusang gala, ang hirap makita. Grabe, no? Sisingin mo lang daw yung ganun tira. O, atras ka, atake dito, may pressure pa. Eh, pwede daw, kainin lang, bigay lang to eh. Ayan, no? Tapos knight to D5, barangan mo yung bishop. May mga sacrifice pa nga. Baka makatabla. O, equal daw eh. Balik po natin doon. Hindi po kasi ginawa ni Fabi. Ang ginawa ni Fabi is nag-king move eh. Ayun, no? Nakita nyo yung bar? Nangitim, pero hindi mo masisi dahil this is move 38 pa lang, less than 2 minutes na lang. Ang ginawa ni Anish, queen A7, hitting the knight, tumakbo ang reyna para depensahan. Ngayon, ang tanong, coach, pwede ba i-ano natin, overload natin? Hindi pwede kasi check. So, ang ginawa dito ni Anish, H5 lang. Pagka H5, nag-king move pa rin. Aba, ginagamit na ni ni Fabi yung king. Sabi niya, takbo na natin yung king. Laban na to. Wala nang ginagawa yung king dun eh. So, pandepensa natin dito. Pagka king to F3, H4 was played by Anish Giri. Yung king nasa labas Sinagot po yan ng king to G4. Naku, napakatapang ng king.
Napakatapang ng king. Grabe, no? So, this is move 41 na, tumaas na yung oras nila eh. Pero yung king move na yan, nako, masyado kang matapang. Sabi ni Anish Giri, etong sa'yo. Boom. Pinakain lang yung pawn. Ano mangyari pag kinapture? Tutulakan kang ganun, tapos mapapasok ka, babagsak to. Nako, losing daw pag kinapture. Anyway, kahit hindi mo capturein yan, tumira po yan ng queen to d3, wala pa rin, ubos pa rin. Kasi nga, may malupitang pamatay na tira. F5 lang na nakakapagtaka mga sir. Alam niyo kung bakit? Libre yan eh. Ang masakit pa dyan, yung next move, capture with a check. No? Alam mo, nag-blunder ba si Anish Giri? Abay, hindi. Kasi, tinira niya dito yung pamatay na tira na pa-resign po si Fabiano Caruana. Hanapin nyo nga, baka makita nyo. O gawin natin puzzle. Black to play and win. Isa lang yung tirang gagana para manalo. Other moves, kung hindi ka matatabla, baka matalo ka pa. Nakita nyo na? Kung nakita nyo, sabihin na natin. Very good sa mga nakakita, no? Ang ginawa ni Anish Giri, kinembutan lang. Brilliant king move. Grabe yun, no? Brilliant king move. Biglang nag-resign si Fabiano Caruana. Ang tanong, bakit nag-resign yan, sir? Bakit nag-resign? Libre to Meron po kasing e4, hitting the queen and threatening a one-move checkmate. Kaya sabi ko kanina, yung king move na yon sa h7, mararamdaman nyo eh. Ayan, naramdaman na nga dito, di ba? Grabe, walang ibang tire. O di wag natin kainin tong bishop. Siguro, itakbo na lang natin yung king. Baka pwede. Pwede, itakbo natin yung king. E4 pa rin. Siyempre, kakainin mo. Bishop to H5. O, kailangan mong dikitan para madepensahan yung reyna. Mati ka pa rin, boy. Talagang mangingisay ka ng gusto. Wala eh. O, depensahan pala. Depensahan. Pwede pa depensahan. O, Bishop to H5 pusang gala. Umaati ka bung-bung. Ubus ti bubus. Walang magaway. Di ba? Ubus. Grabe yun. Kaya dyan sa king move na pa-resign. So, nanalo si Anish Giri. Siya na yung solo second place. Anong nangyari kay Sindarov? Matindi nangyari kay Sindarov. Tingnan po natin. Itim po si Sindarov. Kalaban niya si Mateas Bluebabo. Medyo naging magulo ng konti yung opening kasi kabilaan kasing nangyari. Ayan, Queen's Gambit decline. Okay, mabilis sila pareho tumira sa opening Kinapture no? Ayan, medyo gumulo po dito yan. No? According po sa engine, slightly better ang white. Pero pagdating sa oras, nangaluntoy na. Sindarov, ibang klase talaga ang mga home prep. Grabe, laging pasok sa linya Grabe, pasok na naman sa linya. Alam na alam niya, Medyo malakas yung kita ng puti, pero pinasok ni Sindarov to. And it turns out, equal lang. So, ayan, na-capture po yung D4. Tumakbo doon. Ayan, nangyari. And then, nag-casting sa queen side. Sa kabilang side naman, nag-casting si Sindarov. Bombahan to. Ayan po ang nangyari. Bombahan, no? Grabe. Atakihan yan. Atakihan. Grabe. Oops. Pinulit yung kabayo. Nag-rook to B8. So, umaatake sa may king side. Ito pong si Mateas Bluebabo. Pero sa queen side naman, pumuporma ito pong si Sindarov. At ang nangyari dyan, queen doon mali. Yan mali. Ang tama tira daw B3. This is a mistake kasi pagka bishop to C6 hitting the pawn here, didiscover yung tore nag B3, tumira po ng A5 at ito daw po ay winning for the side of Sindarov. Madadali yata. Pagdating sa oras, halos ang oras pa si Sindarov 31 minutes na lang po. Ito pong si Mateas Bluebabo. Kung manalo dito si Sindarov, grabe, mamimaintain niya yung 2 points lead. Anong nangyari? Kinapture po. Naku, maling-mali. Siyempre, kinapture takes at kinapture. At tingnan nyo po, yung king ni Mateas, no? Grabe, nakabukang-kang na po. Winning na daw po talaga yan, no? Nangitim na yung bar At ang tamang tira dito para maipanalo, relax ka lang, Brad. Relax.
takbo mo daw yung queen. If not queen A5, queen B7. Pero ang tinira ni Sindarov, meron po siyang 55 minutes ha, tingnan nyo. Kinain niya lang basta-basta yung pawn. Hindi nag-isip. At yan daw po ay mali. Kasi mapapalit. Napalit lahat. At napalit lahat, nauwi sa tabla. Oh, ay nangyari. Nauwi sa tabla yung laban. Oh, napunta sa endgame eh. Grabe ka sayang yun. Grabe ka sayang yun. Eto, drawers na endgame na to eh. Ayan. Okay. Sayang yun. Kung naipanalo na Sindarov, tapos na torneo. Wala na tayong pag-uusapan. Anyway, ano bang standing dahil sa tabla na yun? Ito po yung standing. Pakita po natin. Leading pa rin si Sindarov pero 1.5 ahead na lang from 2 points yan ah. So, dumidikit na. Ngayon, solo second si Anish Giri. Third naman po si Fabi kahit natalo. Tapos, ayun po yung mga sumusunod na mga player. Ang tanong, coach, mahabol pa po yan. Naku, lumalaki yung chance. Kasi maglalaban pa yan si Anish Giri sa kasi Sindarov. Even Fabi, malalabanan niya pa si Sindarov eh. Ganito po kasi nangyayari ngayon kay Sindarov. Kung mapapansin nyo, he's playing for draw. Kasi tabla na lang talaga kailangan niya. Itabla niya lang lahat ng laro, wag lang siyang matalo, champion na siya tingin ko eh. Kaso, makakalaban niya pa si Anish Giri. Kung si Anish Giri manalo ng isa, tapos talunin niya si Sindarov, magtatay pa sila eh. So may chance pa pong mahabol yan. 5 laro pa ang nalalabi. Hindi pa ganun kadali yan. Nako po, alam nyo kung si Sindarov hindi magcha-champion dahil pinalagpas niya yung winning position na to, nako, magsisisi yan. Anyway, tingnan natin kasi mukhang may pagod ng nararamdaman si Sindarov, hindi na sharp eh. Yung mga nakaraang round kasi sobrang sharp niya eh, no? Grabe accuracy niya eh. Pero eto, completely winning, hindi niya nakita yung way to win the game. Abangan natin yung susunod na mangyayari. Muli ito po yung Coach P, the Master, Daniel Causo. By the way, hindi ako nakagawa ng video yung mga nakaraang araw dahil nag-tournament ako. Tapos nagkasakit ako after tournament, minalat. At medyo nakarecover na ngayon kaya back to video making tayo at baka mag-live stream pa tayo mamaya. Abangan po natin yung mangyayari, no? Muli ito po yung Coach P, the Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. By the way, yung ating palang app, malapit na lumabas. Sana masuportahan nyo. God bless po ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.